Oh, mga boys, let's go. Nasa bahay lang ako, ba't ako dito? Oo nga. O, di ba? Sinamon ko kayo, naka-outfit pa kayo. Yes, sir. Sakto, black pa tayo, di ba? Ayan. So guys, ngayon, ang topic namin, i-continue namin yung sa napag-usapan last episode, which is yung sa dating. Okay? But i-expound namin mga bros ko eh. Gagawin namin is green flag ba or red flag ang isang situation. Okay? So, ready na ba kayo? Ready na? Ready na, bro. Ready na? Always ready. Pakita niyo yung mga flags, pre. Ayan. Shoutout sa aking misis. Thank you so much. Thank you, Mrs. Kanapi. Green flag yun, green flag. green flag. Green flag yun. Green flag. Si Clemente Canapi. Green flag. Leia Molina. Green flag. Henry. Ay. Okay, sige, game. So, ang first sentence, ang first phrase natin is, sabi, my career comes first right now. Okay? So, sabay-sabay tayo kung green flag or red flag. Ready na ba? Sige. Okay, game. My 1, career 2, first. 3, go! Okay. Interesting take. Okay, interesting Kasi, take. depende yun. Okay, sige. Ikaw muna, tol. Ako? Ako green flag ako doon. Okay, sige, go. Kasi for me, syempre, you have to build yourself first eh. For you to really show yourself to the other person. Correct. Parang mapakita mo talaga kung sino ka, tsaka pagmamalaki mo. Tama. So for me, yes. Career. Okay. Ikaw naman, pre. Green flag. Kasi kung sinabi naman, comes first right now, hindi naman sinasabing yun lang ang priority mo. Tama. Meaning na, isa siya sa mga priorities mo to, diba? Career is, it comes with relationships. So, hindi ka na makakapag na wala kang career. Ang hirap din naman mag-manage. Yes, totoo. So, for me, it's a green flag din. Pero kasi, depende siya sa kung paano mo siya i-view yung question. So, Actually. Ako naman, kaya ako pinili red flag, siguro nasa situation lang din ako na na-build ko na yung sa career part. Diba? Na-build ko din sa career part and kaya ko sinasabing in my point of view naman, syempre there's no right or wrong naman, depende sa situation mo. Ako, what comes first is my wife, no? So parang perspective na to ng Yes. in a marriage life. Married life pala. Married life, yes. So, Red flag ako. palit, no? Perspective pala. Perspective. Okay, So, kaya ko Gmail. nasabi siya kasi I would highly respect her, let's say, principles rin niya or let's say, yung relationship namin. Kasi, kaya ko sinabing she comes first because everything follows. Now, when she comes first, let's say, my work, let's say, mas nag-i-improve. Yung healthy lifestyle, mas nag-i-improve. Yung, kumbaga, everything revolves, no? In my point of view. At saka sa support ko lang din. Sa support and Support everything. kita dun sa... Oo, kasi, pag nawala yung career, sino nandyan? Exactly. Kasi kung... You can always rebuild your career. Tama. True. Kung hindi siya yung, kunwari, let's say, hindi kami, pinaprioritize ko yung career ko, like, over her. Parang ako, it affects me. No, it affects me, especially sa pakikitungo ko sa relationships ko, lalo na sa mga clients. Yes. Okay? So, yun lang Maganda naman. yun parang phrase lang yung tanong. Ikaw na bahala mag-decode. no? Walang right or wrong. Walang right or wrong. Oo, so, Red. Leo, lang naman. Hindi naman siya sa Hindi naman siya sa red doesn't mean wrong agad eh. It means na hindi ba kanino priority or hindi siya nag-align lang sa Yes. talaga. We're just giving a different angle. No? Different perspective lang, Saka especially napaka issue kasi ng green flag, red flag din dahil sa relationship. Yes. Okay, ready na ba sa next? Let's go. Okay, next naman, sabi dito, I don't get jealous. No? Hindi nagsiselos. So, dapat ba nagsiselos o hindi? So, balik tayo, I don't get jealous. So, ready? 3, 2, 1. Ganun ba? Ganda nga eh. Tama nga eh. Okay. Actually, Actually, naman una. okay. Ikaw naman. Ako naman, green flag.
relationships are built on mutual trust. So if you trust your partner, of course, hindi ka maano. Pero The bare minimum. aminin mo, masarap na feeling may nagsaselos kang partner. Mga ano mo na. May ganun. Di ba? May ganun eh. Kasi pag nagselo siya. Totoo yun. Uy, siya, wow. Uy, selos ka. Di ba? Ganun, imbis na magalit ka, imbis na Kiligin ka. imbis na maano ko sa partner mo, kikiligin ka pa kasi selos ka. Di ba? Parang ganun. Pero kasi yun nga, sabi ko na, mutual trust talaga ang foundation ng isang relationship. So that's for me, it's a green flag. Okay. Ako naman, siguro based on experience lang din. I used to be a very jealous person. So, it just raises a lot of conflicts and arguments eh. So dati, red flag. Red flag ako. Okay. So, but with her character and everything, so slowly na-build ko naman siya. So, na-realize ko na ang laki pala ng ang laki ng change. Ang laki ng change ng dynamics. Nung natuto ako na, nga, trusted naman. Siguro dahil maganda and everything. So parang, daming chat, dami pa rin nangungulit. So parang bakit ganun? So na-realize ko, sige, I'll look at it in a different angle. Swerte ako. Diba? That made me more secure and confident. Diba? Yun lang naman yung sa akin, sa'yo pare. But pala red flag. Controversial eh, no? Hindi, okay lang for me, okay lang mga hot takes dito eh. Kasi, na-raise ko red flag for the reason na para sa akin, normal na magselos ka sa isang relasyon. Normal siya in a way na hindi ibig sabihin nun, for me kasi, kunwari, nagselos ka. It's how you will react to it. Kunwari, ikaw nag-react ka negatively, sobrang negatively. Yun, for me, major red flag. So, kung ikaw hindi ka mag-give in, sasabihin mo sa partner mo yun, it can build trust, it can build na a relationship na sa tingin ko maglalast. Tsaka kung sabihin mo, hindi ako comfortable sa ganito, ganyan. Tsaka may right naman siya. Tama. Tsaka hindi naman kasi selos, porket selos, tao agad eh. Minsan selos sa oras na binibigay niya sa work. Yeah. Ganun, diba? Selos sa... But I agree with you. You know what? Just an ounce of it. Why? Kasi I know someone na talagang hindi talaga nagsiselos. Hindi talaga nagsiselos to the point na medyo hindi ganun ka-secure na. So nangyayari, medyo, alam mo yun, wala na sa, parang wala na sa, paano ko ba sasabihin? Parang it went... Hindi nakapani-paniwala. Parang the partner went astray. Parang, alam mo yun, hindi naman selos to eh. Sige, sama lang ako sa mga boys and everything. But, so take advantage that could be a major problem. For me, dapat balance lang. Dapat balance. Kasi, it shows a lot eh. When your partner say na, uy, papaalam muna ako sa partner ko if okay lang ba sumama and everything. Or parang, pansin ko lagi kong kasama na itong mga or especially this guy, di ba? Parang it could affect a lot eh. 'Di ba? So what I'm pointing out, if masyadong namang loose, 'di ba? It can cause problem without the intention. For me, may temptation pa rin eh. Correct? Di ba? Yun yung possible dynamics lang din ng kaya nagkakaroon ng selos. Di ba? I think it's not all bad. Di ba? Okay, anything to add up doon? Bago tayo mag-move? Kasi ni JC. Depende yun sa reaction ng partner mo kung negative or pag super negative kasi red flag. Doon papasok yung communication. Ba't ka nagsiselos? Or jealous? Kasi meron naman nagsiselos na valid naman. Tapos i-acknowledge ng partner mo. Pag na-acknowledge niya, okay, sige, hindi ko nagagawin ulit. Diba? Dapat na huwag mo iti-take advantage yung trust na yun. Correct. Sabihin, pinapayagan ka niya lagi, ganyan. Tapos ikaw naman, pinapayagan naman ako nito kasi sobrang loose na. So, mayroon nga boundaries. Tsaka, as a partner, alam mo naman yung boundaries mo, syempre. Pagdating sa ganyan mga bagay, hanggang dito lang dapat ako. Kasi kung hanggang dito, baka syempre, anong isipin niya? Isipin mo syempre yung peace of mind ng partner mo. Lagi mong take into consideration. Tsaka ewan ko, ako lang ba yung ganun, guys? Ewan ko sa iba. Ako lang ba yung ganun na para bang pag sobrang okay ng lahat, parang na ka rin? Paparaning. Actually, okay lahat. Ganun. Parang, ganun. sobrang okay mga nangyari. Ewan ko ba, minsan ganun ako. Ganun talaga. Therefore, ibig sabihin nun, you shouldn't trust your thoughts. Ibig kasi ang thoughts change it. Thoughts vary. Let's say, para siyang stocks, no? Taas, baba siya. So, ibig sabihin, your thoughts are not always true. Therefore, you should distrust your thoughts kasi
yun yung nagsa-start ng problem. Kung Sure, lahat makes okay, sense. then kikreate ka ng sarili mo just to balance the equilibrium, 'di ba? I think that's wrong. That's why you need to distrust it. Kasi it affects it. Maybe it's the best way is to divert your focus. 'Di ba? Yun siya. That's just my 2 cents. Tama. Actually, yes, true. Di ba? Oo. Okay, anything to Different add up? perspective yun. na Actually, yeah. talagang, Yeah. ano. Actually. Actually, So, let's move on. So next Okay. naman, I rarely post my relationship online. Ano yan? Anong ano yun yan? I really post. Okay? okay. Wait. Ano? Sige. Ready na? Ready? Sige. One. Wala ka makita ko na flag. Erase agad. Okay. 1, 2, 3. Okay. Yung red. Okay, di ba? Okay. So, ikaw muna, JC, then si Danny last. Sige, green. I rarely post my relationship online. So, green ako doon. For the reason na I think it's normal na kapag talagang nasa relasyon ka, tapos medyo tumatagal na kayo, tapos sobrang tindi na ng trust nyo, yung pagsasama nyo, I mean, you don't really, ewan ko, hindi na siguro, for me hindi na siguro parang ano na talaga, kailangan mo na i-flaunt lagi yung partner. Yeah. Kasi technically, kasama mo na palagi. Tapos na sa face. Tapos na sa face na parang, I mean, may time kasi na, kung siyempre, simula kayo, you got the girl, parang Okay. post mo yan, tapos parang pagmamalaki mo sa mundo. Although hindi ko sinasabing hindi mo na gagawin. Gagawin mo pa rin. Ganun. Pero hindi lang yung parang dati na parang every time na magkasama kayo na talagang pinopost mo ngayon. Lalo na ngayon, syempre yung wife ko. Araw-araw ko nakasama. Pinopost ko pa rin, yes. Pero hindi to the point na magiging red flag na hindi ko na... Kunwari may isang oras nakita sa relasyon. Kunwari, dati lagi siya nagpo-post. Ngayon hindi niya na pinopost. Hindi ko na parang napapansin ko, ano kayo nangyayari sa dalawang tago? Hindi na parang ganon. So, hindi siya for me a red flag. I see. Okay, got you. So, my turn. Ako naman, kaya ko sinabi green flag siya. Kasi maybe tapos na rin sa part na yun, sa phase na yun. No? And it's not a requirement anymore. Correct? And just to be deeper, according to studies, if I'm not mistaken, I think from Harvard, nabasa ko yun sa isang article. Those people who always post online, lalo na about partners, ganyan, yun pa yung mga may problem sa relationship. Really? Lalo na yung mga pag single pa, yung post ka ng post, normally yun pa yung mga depressed. According to studies. Hindi na ako nagbe-base. Ipakitang Exactly. image. Well, unless siguro influencer ka. Maybe. yeah, Yeah, it could be. different Yes, kasi requirement naman siya. So, what I'm pointing out, parang major, it explains a lot. No, it explains a lot. It doesn't mean na kapag nakikita mo yung couple na post na masaya sila, hindi sila like masaya completely. If you would see a lot of documentaries in Netflix, nakita mo yung mga couple na na masaya pero yung pala sobrang toxic pala nila because that's what they're showing online. No, yun na pinapakita nila online na masaya sila, na okay sila, but deep inside, they're not. Diba? So ako naman, na-realize ko lang din, sa generation lang naman natin nagkaroon ng social media Before naman, wala namang social media. Hindi naman kailangan i-prove or i-post. Basta mag-asawa, okay, yun na yun Right? Yeah. So ako, I don't highly require my partner, my spouse, na mag-post ng sa amin dalawa. You post if your heart wants it. Diba? Na, post ko to kasi I just feel like posting it. True. Diba? But, again, to all people out there, doesn't necessarily mean na pinasabi ko na, depressed ka kasi lagi ka. No. Masaya kayo kung nagpo-post kayo, kung yun yung dynamics nyo, yun yung relationship ninyo, okay yun. Diba? It boils down to the reason kung ba't mo pinopost. Exactly. Parang ganun. So, siguro,
yun eh, part of the last question, the last phrase lang din na I don't get jealous. Part of it lang din. Siguro hindi na rin kasi ako nagsiselos masyado. Parang hindi naman kailangan requirement na ipagyabang mo ako sa... Saka secured ka na kasi. Oo, di ba? Actually, secured. So, yun Iba. lang din. Iba pag Yun may lang ganun. din. Actually, iba nga. Di ba? So, Iba yun yung sa akin. About the red flag boy. Ako naman yung pangatlong red flag. Ayan. Ako hindi namin pinlano to. Kaya nagugulat din kami yung sa tanong mga... nga ngayon namin nabasa. Kaya, Okay bro, sige. red flag in a sense na kasi kapag, alam mo yung sinabi niya sa'yo na, hindi ko pinapost yung mga ano, yung malay mo, low-key na ano ba, low-key na side guy mo ba ako, ganon? Ganon ba yung sense? Sa akin kasi, don't get me wrong, kasi ako, gusto ko actually, low-key lang naman yung relationship. Ayoko din pinapost eh. Pero kasi for you to blurt out na, I rarely post my relationships online, bakit mo sasabihin sa akin? Hindi mo na lang gawin. I mean, let's keep it casual or low-key lang. Sige. Pero, ayoko naman na parang tinatago ako. Tsaka the fact na sinabi niya. That makes sense, yes. Diba? Pag sinabi niya sa'yo, hindi ko pinapost yung mga ano ko ha. Relationships ko online. Okay. Wait lang. Why are you explaining, girl? Pwede mo naman gawin eh. Bakit mo kailangan i-blurt out sa akin? So parang sinasabi mong gusto mo ko itago. Yan yung ano sa akin. I see. Kaya ako siya dito na I see. Galing, no? For you. Galing nga. Okay, Galing. for you to blurt out that ano eh. For the specific phrase. Kasi gano'n ka, pag sinabi niya sa'yo eh, di ba? Pag gano'n. Ayun, kaya gano'n. Tama. Gano'n ko siya nakita. That's Kaya very good. the red flag. That's very good. Okay. Oh, sige, next naman tayo. Next few. I forgive, but I never forget. Okay. Okay, I think ako, Okay. alam ko sagot ko din. Okay. Okay? No. Ayun na. Sige, game. Ano, ready? 1, 2, Okay, good. So, first time, lahat kami green. Manonood si Mrs. eh. Bakit? Hindi, joke lang. Sige, ako na muna. Ako naman muna. Okay, go. Ako, para sa benefit ko rin naman eh. Right? I mean, relationship doesn't mean na pag kinasal ka na, tapos na ang discoveries ninyo. Constant yan. Kahit sa pagtanda ninyo. Even when my father was still alive and with my mom, with them, yung time na nag-retire na si Papa, ang daming constant discoveries pa rin sila ni Mama. So what I'm pointing out, relationship is not something na pag na-discover mo, yun na yun, all throughout your life. And that may be boring, di ba? So you may not know everything. And it's good to keep it as a mystery, di ba? Kasi that's one thing that you would look forward for, na ang dami pang discoveries. So ako naman, kaya ako nasabi yun, kasi I forgive but I never forget, it's because, let's say, may mga past mistakes, ganyan. So, what's the point? If ulitin mo lang din. Diba? Na, ganun pa rin, diba? So, may, ano kasi, according nga din sa studies, parang meron daw ang mga lalaki daw may box. I forgot the term pero sabihin natin box effect. Tayo kasi, yung focus natin, bubuksan natin yung box, doon lang tayo nakafocus. Ang mga babae kasi, spaghetti effect daw. Ano yung spaghetti? Nako-connect lahat. Na ganun. Okay. Nako-connect lahat. Kunwari, may nagawa kang ganito. Naalala mo! Okay. Diba? Okay. Ganun siya. For me, tanggap ko naman na yun eh. Parang it's really part of the relationship. It's not, I don't find it really na parang red flag siya for me. Because, ayun siya eh. Diba? It's a matter of, katulad na sabi ni JC, is yung reaction mo. Yun lang sa akin. About you. For me, yeah, green flag siya. You can always forgive, lalo na sa isang relationship. Yes. For me, it's really part of the relationship, yung forgiving. And constant yon. Talagang, may times talaga susubukin ka na talagang papatawarin mo, lalo na pag magkasama na kayo sa bahay. Ganyan. Correct. It's very normal. And talagang ano eh, hindi mo talaga, you must never forget. For me kasi ang reason naman nun is because you must have each other accountable. Yes. Yun yung parang main reason kung ba't hindi mo siya forget. Kasi kung pinatawad mo nga, tapos kinalimutan mo rin, tapos pwede niya ulitin niya rin, hindi niya rin hindi rin siya maging accountable sa Wala rin mga development. And ang true. Wala rin development sa relationship,
sa character niya, Yeah. as a person. And matindi doon, pwede rin niya mapasa yun sa pag nasa labas siya, gano'n. Or pag matindi pa doon, pag nagkaanak na kayo, di ba? Mga ganung bagay, pwede makuha ng anak. So, yun talaga for me, forgive but never forget talaga. Okay. Danny Boy. Okay. Ako naman, ang sa akin naman, nag-work sa green flag, hindi siya lang for dating. In relationships in general, sa lahat. I forgive for the sake. Actually, nag-forgive ka hindi para sa tao eh. Para sa yun. You forgive for your peace of mind. But you never forget para hindi ka ma-take advantage. Yun lang naman siya. Yeah. Siyempre, pag pinagbigyan mo siya, hindi ka na magagalit. Hindi mo siya kailangang isipin. But you don't forget, para hindi niya na, pag ginulit niya pa, wala na. Tama. Yun lang yun eh. Yeah. Kasi once, sa akin kasi, pag sa side ko, once yung trust na break, sige, I'll forgive you, but I will not forget na parang, Na-break mo yung trust. na-break mo yung trust ko, so meron na akong boundaries nito. Oo. Parang gano'n na. Kasi gano'n naman dapat eh. Tama. Hindi yun sa partner sa, pero in You're general not going anywhere if hayaan nyo lang same pa rin. Hindi naman sa partner lang yun eh. Meaning ko yun sa lahat ng relationships ko in general. Friends, mga kilala mo, ganyan. Kaya ako siya sa side ko, ganun. Sa green flag. Tama. Alright, good. Actually, well Finally, something we stated. agreed on. Well stated. Okay, next naman natin. I need reassurance sometimes. I need reassurance sometimes. Okay. Ako. Okay? Game? 3, 2, 2, 1, go. Ay, green. Okay. All green. Okay. Men need reassurance. I need reassurance. Kita mo na. Okay. Siguro kahit ako. We ain't weak. O sige, ikaw, JC. Men need reassurance. Ay, mental. Mental. Hindi, We need reassurance. That comes both ways rin. Yeah. Both ways. I mean, na tipo ba sa isang relasyon, dapat talaga may reassurance kayo from time to time. To not only to really remind each other, actually yes, to remind each other kung ano yung parang kung gaano nyo kamahal ang isa't isa for me. Pero other than that, let's say in general relationships din, reassurance din minsan it keeps you humble from some point in life. Kasi parang ganon, nire-reassure ka na isang tao na ganito ganyan, nandito ako para sa'yo, ganyan. Lalo na pag down ka. Yun yung mga times na very need mo talaga na reassurance as a person. Na pag talagang medyo, ang dami nangyayari sa buhay mo, ganun. So yun, for me, yes. Alright. Okay. Ako naman muna, or ikaw? Ay, ako muna. Sige. Sige, go. I need reassurance sometimes. Ang catchphrase ko kaya na green kasi sometimes eh. Hindi naman sa always. Yung parang, lagi mo ko hindi. Sometimes. Kasi, the purpose of reassurance is to eliminate any shade of doubt. Yun lang naman eh. Para yung loob ko mapanatag, syempre, pag binigyan mo ng assurance isang tao, mapapanatag loob yan. Yun lang naman yun. Tsaka magdagdag, yun nga. Panalo na pag partner mo, ni-reassure mo, okay lang yan. Huwag ka kaya mo yan. It's just a hiccup. It's just a hump. Huwag kang mag-alala. Hindi pag nabigyan ka ng ganon, meron kang new sense of syempre. Clarity. Meron kang magkakaroon ka ng confidence na panibago. Kaya yun nga, syempre, pag gano'n naman, sino bang hindi mag-green flag sa reassurance eh? Lahat naman ng tao basically, kahit gano'n ka lalo na pag partner mo, actually kapag random, as a person, kunyari, mga lalaki, never naka-compliments, never nabibigyan yan. Pag nabigyan ka ng isang compliment ng isang tao at some point of your life, tatatak sa utak mo yun. Mayroon akong ganong compliment before eh. Yan mo, yung sa gym, si Claire, dati. Oo. Hindi ko nakalimutan yung compliment na, hindi, ano lang yan, shout out. Kasi ever since yun, nag-good ako sa gym, nag-leg day lang ako. Tapos, in-compliment niya ako, uy, lakas na legs mo, ganyan. Yeah, boy. Lakas daw ng legs mo, bro. Oo, gano'n nga, parang gano'n. Yung sense lang is parang, pag nabigyan ka ng reassurance sa gano'n, nabigyan ka ng compliment. Compliments, yes. Which is very rare for men. Imagine,
That was 2016. 2016. Basta matagal na yun. 2016. Because yun yung time na malakas yung gym na yun eh. Time na yun. So, alala ko pa. Ayun nga. Tumatak sa kanya hanggang ngayon. 10 Hindi years kasi later. iba, kasi nakikita ko rin mag-post yung mga tao sa trends sa mabasa ko. Iba talaga pag nakaka-receive ka ng compliments from random people o nakapag lalaki ka. Pag ang lalaki, hindi nabibigyan ng compliments yan. Oh, Never. Sobrang bihira. Kasi pag babae, ay, ganda mo, ganyan. Pag sa lalaki, pre, pogi mo. Di ba? Ano ganun eh. Okay, from random ano. Ako, na-experience ko, compliment sabay balik. Ang pogi mo, pero late mo. May drama. Parang gumanon, tapos gumanon. Pero parang ganun nga. Parang ganun. Everyone needs a reassurance sometimes naman talaga. Totoo naman yun. Kaya I'll give that a green flag. That's good, that's good. Ako naman, tama kayo. Kasi, some time to time, maganda rin makarinig. And, as in a relationship, basically, yun sa, sa topic natin, it's so important na may not all the time, pero katulad nga, sabi mo, sometimes. yeah. Kasi, it doesn't necessarily mean kung, let's say, naging girlfriend mo na-engage na kayo, or nakasal na kayo, the courting continues. So when I say that, parang you would say, good morning pa rin to your spouse, you would say na, uy, enjoy your day, tanda mo, dito lang ako, para sa'yo. You did Something great like today. that. Oo. Kasi nag-iiba talaga yung energy. Pag na It's about giving energy. Di ba? Tayong guys, katulad na sa'yo, minsan tayo makarinig. Pero pag sinabi naman nila, talagang alam mong totoo talaga. Oo, alam mo. Kasi hindi ka nakaka-receive. Oo, hindi naman tayo nang bobola. Pero Alam mong it's just that genuine. how we care for them. So tayo, pag nakaramdam tayo ng reassurance naman sa kanya, katulad nga sabi mo, nakaka-boost ng day talaga. Kaya sabi ko, di ba kanina, one of the major decisions in life is kung sino pipili mong asawa mo or partner mo. Kasi yan ang magbibigay ng energy sa'yo. It's To either, do more things. kaya kapag mali ka ng pinili, it's either magbibigay energy or kukuha ng energy mo. Oo, Kailangan ano naman yun energy eh. sa'yo. Pag nagkamali Kaya ka kuha na. na energy sa'yo. Pero, again, ano naman siya, not necessarily meaning ko, sabihin natin negative, but it can work out, you know? Parang, ano siya, that's why it's a relationship. It's not fixed. It needs to be nurtured. Yun lang. Yun Kaya lang. nga dapat tamang partner talaga ang kuha mo. Okay? Next. Ito. Medyo obvious to eh. Medyo obvious to eh. Okay, sige. I can disappear for days and come back like nothing happened. Very obvious. Ano? Sige. Mabilisan lang. Obvious eh. Sige, mabilis. Sige, alam mo naman. Akala ko green pa din sa inyo. Green. Red Pero mali may hot take ka. Oh, Kasi di ba may Netflix na bago si Ann Curtis tsaka si Jericho Rosales. yeah. Yan yun. Yun yung nangyari. Parang umalis si Ann. Diba? Parang, dream ko to eh. Diba? Hindi nagpaalam as in like, umalis lang. Pero, paano ba yan? Pero hindi ko ma-defend yung ginawa ni Jericho doon. Ano ba? Diba? Mali yun. Kahit Catriona Gray, no? Oo. And come back like Hindi pa rin. Tama. Stay faithful, no? Stay faithful. Iba ang, So lahat red. laging medium to long term ang focus. I mean, tingin ko yan very self-explanatory Oh, actually. by some point. Kasi, for me, communication is key. Yeah. Very vital siya sa isang relasyon. So, may problema kayo, you can sleep it. Siguro, best na yung sleep it out the night. Pag clear ang heads, pag-usapan. Tama. Agad. Tama. Pero hindi na yung parang disappear for days. Oo, pre. Ano Mababaliw tayo? yung Nasaan na ba partner tayo? mo nun. Oo. Hindi nagagana yun. I mean, for me, hindi Nasaan nagagana yun. Nasaan yung communication sa aspect yun? Parang, pag ganun kasi, disappear for days, so for what purpose? Anong ginawa? So that I can work on myself and find myself. Baka kukuha ka na. Pero kasi merong term na kasi may mga terms ngayon kasi pagdating sa dating may mga love bombing. Yan, ang tawag yan ganyan sa ganyan, avoidant. Yun daw yun, avoidant yung ganyan. Okay. Imbis na Sige nga, kunwari lang sa dating ng, di ba, si Danny, Oo nga pala. tayo kasi married tayo, so very biased yung ano. Hindi mo ako nakipag-date, so, pero kasi nababasa ko yun na yan. Avoidant is, imbis na i-confront niyo yung issue, yung taong to, ina-avoid niya, basically. Iniiwasan niya yung issue na yun. Yun lang naman yun eh. Hindi na lang pag-uusapan. In addition lang din, to make the question, to make the phrase interesting. Do you think mind games should be
should be present. Hindi, ano naman yun eh. It depends dun kung sa anong hinahanap mo sa relationship. If you're looking for hookup, syempre, for fun, ganyan, it works. Mind games, gagana yan kasi nakikipag-mind games ka eh. Yan naman yung dating eh. Pero if you're looking for something genuine or, of course, long term na alam mo, transparent, you have to be authentic. Pakita mo kung sino ka. Kasi kung hindi, ako kasi nasa point ako ng buhay ko na, mamayin games ka, bahala ka dyan. Sige, bahala ka na. Kasi I have no time for that kind of ano eh. Parang, sige, mind games mo ako. Ano bang mapapala mo pag ginanyan mo ako? Tatamarin lang din ako eh. Sige, if better na, pakita mo kung ano ka talaga. Eh di mas madali tayong makaka-get along ka or hindi. Tama. I fully agree with that. Pero kasi nga, if you're looking for something ano naman, short term, gusto mo yung mga ano lang, mabilisan, fling ganyan. You can play the mind. Laruin mo yun, mag-mind games ka. Kasi iba kasi ganyan yung gusto eh. Though yung people, yung mga tao rin naman siguro, yun din yung hanap. Tama. Mga short term lang din. Kaya go for Isa like pang mind take ko dyan, yung let's say, ganyan na I can disappear for days. Ang pinaka-ayaw ko dyan, kunwari, kukuha siya ng advice from other people. Na friends, na gano'n. O kaya other guys, ganyan. Kung relationship speaking, yun ang pinaka, red flag talaga Ang isang, para sa akin. dalawa kasi red flag eh. I can disappear 4 days. Yung isa pa, come back like nothing happened. So parang wala nangyari. So paano sa akin naayos? kasi, iniwan mo ako sa air eh. Ilang araw ka nawala. Babalik ka, parang wala nangyari. Inisip mo pa ba yun, kung ano isa yung pa pakiramdam ko? Na, Alam mo ba So, yung, parang- nakita mo ba yung thought process ko sa lahat ng pangyayari nawala ka? Tsaka Double red flag paano yun eh. naging okay bigla? Diba parang weird? Anong napala mo doon? Naging okay ka? Tanong ba yung kasama yung partner mo? Naging okay ba? exactly. Yeah. Well stated. Okay. G. I prefer a few close friends over a large circle. Oh, okay. Ito parang ano din. Obvious na rin yan eh. Parang abis din siya. Mabilisan lang din. Taas na. Akala ko rin sa'yo. Gusto maraming kaibigan. Green. So for me, Ikaw. ano naman, sa akin, okay din ang close friends because lalo na small circle. Why? Yun ang, first of all, yun ang go-to. And yun ang close friends yung mag-asawa or mag-partner. And lastly, why would you need a lot of friends? Like, yung... I mean, wala namang ano sa mga maraming kaibigan na tao. I mean, yeah. Pero, di ba? But the point is, yung pinapoint out ko is, parang, siguro, iba rin yung possible dynamics kapag may legit close friends ka na alam mong totoo talaga sa'yo. Yung masasabihan Oo, bagay na alam mong ito. morally, ano talaga. Yung principles, yung nag-aalay, mga ganun. Diba? Kasi kung it would be a lot of different opinions. Lalo na pag nag-away tayo, kunwari. Diba? O makinig sa mga iba't iba. Diba? Daming mga ano, Oo. siyempre, iba-ibang takes. Diba? Yan, oo. So, yun lang yung sa akin. Ikaw ba, pre? Inom lang ako. Hindi, sige ako muna. Sige, ikaw muna. Sa akin, kasi ako sa buhay ko ngayon, ganyan ako. Ganyan yun na to. Tapos naman tayo. Few close friends lang naman tayo. Pero you can trust each other sa lahat. Kaya ako kilala ko na eh. Kahit gano'ng kaliit yung circle ko ngayon, masaya ako kasi lahat sila na pagkakatiwalaan ko. Kilala naman nila ako, sino din sila. Kaya, ayun, syempre, pag ganyan, hindi naman sa inaan natin taong maraming kaibigan. Actually. Kasi meron naman talagang gano'n eh. Super friendly, ganyan. Pero kasi iba pa rin talaga yung may circle ka na alam mong may go-to ka na mga kaibigan naman ng Na pagkakatiwalaan alam ng mo. asawa mo kung sino yung mga friends niya. Oo. Yun yung pinapoint out. Tsaka alam na kahit magka-problema kayo, alam mo pagkakatiwalaan yung mga kaibigan mo na yun, kahit sila lang. Sama na ako kay Danny. Alam mo Diba? na. Oo. Kaya nga diba, mag-judge mo daw yung tao, depende din sa Group kung sino yung mga friends niya. Yes. Kaya ganun. Ayan, yun Ikaw sa naman, akin. Boss Ako totally agree sa mga sinabi niyo both. And yeah, for me, kahit naman hindi sobrang laki ng circle mo, basta alam mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, mapagkakatiwalaan mo, I think panalo ka na dun. Correct. Pero at the same time, it doesn't mean na you must not expand your circle as well. Oo. Meaning nun, hindi ko sinasabi na maghanap ka ng new friends. You can always try to find new friends for the reason of
para ma-improve mo rin sarili mo. Correct. Open Kasi ka may pa rin. ganun din. Tama. Kasi kunwari, let's say ganito, small circle lang kayo. Ganyan. Pero, yung small circle is parang stagnant na. Kumbaga ikaw, makikita mo sarili mo na ano na, ganun na. Okay. Kumbaga, hindi naman masama na ganun. Kung ganun kayo, okay sa'yo, comfortable kayo. Pero that doesn't mean rin na hindi ka na rin maghahanap ng mga taong kaya kang hilahin pataas. Mga ganun ba? Parang magkaano ka lang din. Paganda nun, you can also bring your friends. Parang ganun. Maging networking yun. Hindi, I mean yung parang ano lang, sense lang. Oh, Pwede ka na mag-set ng close circle. Pero but still be open to meeting new people eh. Oo, yun. Diba? For the Parang sake of... kaya sa akin, iba yung term na kaibigan talaga. Oo. O, kesa sa tropa. Keep- Ewan ko, oo, parang iba medyo yung, iba overuse yung- na yung tropa ngayon. Eh. Iba yung close circle eh. Nandiyan lang naman yun eh. Pero syempre, okay, nag-meet ka na ibang tao. For network, syempre natin, relationships, kung may pare-pare kayo hobbies. Alam mo ano dun eh. Mas okay nga marami kang kakilala din eh. Magagamit mo rin naman yun eh. Pero for the phrase alone, na close circle, I agree. 100%. Tama, I agree. Totoo yun. 100%. Okay, so last 3 na pala tayo. Sige, Okay? last. So, next, I would rather hear the truth even if it hurts. Sana game? Okay. 3, 2, 1. Yes, sir. Ganda yung Ito lang, wala nang hot take ah. Hindi, nakalatag na yung buong phrase eh. Ikaw, pare. I'd rather hear the truth even if it hurts. Self-explanatory naman yung phrase. Ano ba gusto mo? Hindi sabihin yung totoo, tapos maglokohan lang kayo? Nasaan yung growth, di ba? Nasaan yung room for growth if you won't face the truth? Kasi kung ganun, di parang pinapalubog mo nila loob mo. So, I would challenge that. Kasi other people would say, kapag sinabi ko to, magugulo yung relasyon. Bakit magugulo? Di ba? Hindi, so meaning may nagawa ka na ano. Yeah. Kaya nga niya pag-uusapan eh. So Exactly. kung hindi niya sasabihin, ano yun, nandun lang? Tama. Except under the rug? Ano yun? Hindi dapat eh. Tinago na lang. Sabihin mo. Tsaka natin ayusin. Saka doon na makikita yung foundation nyo. Oo, doon yung makikita. Tama. Kung gaano kayo ka talaga. Sa isa't isa. Ka-solid. Oo, it's better pa. For me, it's better to tell the truth. Correct. Kesa magpaligoy-ligoy. Naisip ko tayo, what about white lies? Yes. White lies. Ayun eh, yun nga lang din. Parang may some words are better left unsaid. Parang ganun, di ba? Yung parang mas okay na... Kasi white lies, di ba? Meaning na nag-lie ka for the sake of ano lang din. Para mas maganda, ano. White lies. Yun yung parang hot take din. Yun nga eh, actually. Pero... alam mo naman yung truth na dapat sabihin mo dun sa mga bagay na kahit di mo na i-disclose doon sa kanya na hindi naman siya maapektuhan eh, pero for the benefit of her na lang din. Ako rin, I agree. Ako, yung pagdating sa white lies, depende sa level. Pero sabihin natin yung mga basic stuff, okay? Basic stuff actually, surface level yun. Madalas yung white lies ganun. Big example ba, isip tayo mabilis. Ano kaya yun? Ah... Kunwari, kumain ka na ba? O, para ayaw mo siya magluto kasi luto pa siya. Tama. Kumain na ako, okay lang ako. Or gutom ka na ba? Gutom ka na ba? Hindi pa. Parang hindi na siya mahasel. Hindi siya mahasan kasi I'm on the way na rin. Hindi naman yung basically parang lying eh. Oo. Parang ano ka lang, yung white lies nga, tama. Tama naman. Ikaw, pare, anong white lie mo? Hindi sa white lie. Parang kung sa statement niya na that, ano yun, truth, hindi ko mabasa. I would rather hear the truth I would even rather if it hurts. I think, agree ako dyan. Okay. Kunwari, let's say, a scenario na very common. Kunwari, pag let's say you're living under one roof na ganyan. Or kaya kahit magjowa lang kayo, to the point na talagang lahat sinasabi na sa'yo ng partner mo. Mas gusto kong marinig ko na yung totoo in a way na, kunwari, kesa iba pa yung magsabi sa akin. Iba pang marinig. Let's say, kunwari, teka, babe, ano mo na pala? Ang pangit na pala ng gupit mo. Pagupit ka na. Mga ganung simpleng ano lang. Oo. Yun lang yung naiisip ko. Tama. Sorry guys sa mga ano. Pero yun lang wala ka namang sabihin mo na yung totoo, di ba? Hindi kasi kung okay nga na ganyan yung problema mo pag when it comes to ano eh. Kasi mga ganung problems, alam mo kasi wala kayong malalalim na problema na hindi nyo Totoo yun. na-resolve. Babe, ang baho mo na. Oo. Ligo ka na, di ba? Ganung problema, normal eh. Ganun lang. Alam sa amin, normal na yun. Iba kasi yung mga truth na
masakit. Yun siguro, ano yan, mga serious, mga malaking issues Actually. yan eh. Hindi yan nasabing ganito. Pero ganyan. siguro maano mo na rin kung paano mo siya sasabihin. It matters talaga the tone, on how, kung when will you say it sa partner mo, mga ganun bagay. So yun, yeah. Okay? I reply when I can. Okay. I reply when I can. Medyo gitna yan, ha? Okay. Actually, gitnang ano nga yan. Ako? Game, ano? Sige, ano? Walang pakita ko nung hawak ko. Oo, nga. 3, 2, 2, 1, Go. 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 Okay. Sige, ako muna. Sige. I reply while I can, meaning sa akin kasi yung dating niya parang hanggat kaya ako mag-reply ako eh. Hindi naman na, hindi ka, ayoko kasi obliga eh. Uy, mag-reply ka lagi. Gusto ko lagi mag-reply ka. Parang ganun yung dating eh. Parang kaya sa akin. Next phrase is I reply when I can. Okay. Okay. Alright, sabay? Okay, 3, 2, 1, go. Okay. Good. All Same, green, all same green. pala, same. Ikaw, Danny. Sige, ako muna. I'll reply while I can, meaning kasi sa akin, ang dating niya sa akin, makakapag-reply ako hanggat kaya ko. Pero ayoko yung obligado yung tao mag-reply. Yung pangit sa pakiramdam eh. I don't oblige you, so I'll always reply. Parang hindi naman ganun. Kaya I'll reply while I can. Hanggat on your earliest convenience, you can always reply. That's good. Tama. Ito. Tsaka, mag-update ka lang. Yun naman, kaya ka nag-reply, update, ganyan. So sa akin, it's a good thing for me. Kasi sa'yo, from the phrase itself, I reply when I can. It's a good ano sa akin eh. Ayoko lang maging parang obligation sa kanya. Okay. Kasi as a partner naman yun na dapat gawin mo yun. Tama. Update, ganyan, reply. Tama. Ayoko lang basta kung kailangan convenient sa'yo, you can always reply. Parang ganun. Oo. Kasi Communication. may sariling mundo, may mundo rin yung partner. Oo naman. Di naman yun eh. May sariling mundo yung tao. Tama. Siyempre may sarili silang priorities, may ginagawa sila. Tama. Kaya you have to respect that. About you, boy? For the phrase alone, yes din ako doon. Green din ako doon. Ang reason ko naman is, I reply when I can. Kasi parang pag inisip mo na yung kabaliktad noon, parang, I will always reply. Parang, parang ano naman, sobrang Diba? sobrang demanding naman. Parang Oo, demanding so agree, kasi. yeah. Parang ang demanding kasi. naman nito, parang ganun-ganyan. Tsaka ikaw rin mahirapan the long term pag ganun. Tapos lalo na kunwari, kahit ikaw yung taong ganun na gusto mo lagi magre-reply ka kaagad sa isang tao, hirap nun. Kasi Na, syempre, kunwari, ganito, kunwari, nasa podcast tayo. Tapos, I will always reply ka na tao. Hindi ang hirap nun, lagi kang distracted, di ba? So, dapat may time to focus to sa isang bagay, sa ganitong ganyan. And I think kapag yung partner mo is someone that respects you in your time, she or he will understand that completely. Tama. 100%. Sobrang tama. 100%. Ako naman, I reply when I can. Kaya sabi ko, green flag siya. Because you need to balance the presence and absence. Okay? Kasi, pag lagi kang present lagi, not necessarily mean na parang dapat required ka eh. Parang pag inuobliga mo yung tao, diyan na nasisira ang joy. Ang absence naman, just to balance it, no? It creates spark. Diba? If you're always present, yung spark nyo, medyo mahina eh. But pag may absence pa rin, namimiss mo, something like that, it's all part of it. It's all elements to the relationship. So when absence is present also, it will also help you realize, miss ko na itong partner ko. No, I would want to take her out, no? Labas tayo dinner kasi nga, di ba? May kasabi yun, di ba? Parang absence makes the heart The heart grow grow fonder. fonder. Ganyan. Totoo. But it's just the balance of it, di ba? So, it's not necessarily na kailangan absent ka lagi. Pag sobrang absent mo naman, talaga maano ka. Siyempre, iba yun. Oo. Iba na But yan. if you're always present, matitake for granted ka. So, kumbaga parang siya eh, you're just being human being human, na may priorities ka, may sarili ka mundo, so you just need to balance everything. Yun sa akin. Ikaw Okay. pare, naalala mo? Adapt ko lang sa JC kanina. Kasi, parang kung obliged ka nga na mag-reply, imbis na
Yung nga, may ginagawa ka, tapos yun nga, may respeto ka sa oras ng tao. Ibis na mabigyan ka ng peace of mind, parang anxious ka pa pag di ka nakapag-reply agad. Yun nga. Di ba? So yun nga, better na, yun nga, may balance ka yan, yung absence tsaka di ba? Kaya yun yung nakita ko. So, imbis na bigyan ka peace of mind, mas anxiety pa yung mabibigay sa'yo. Yeah. Di ba? So tama nga na, of course, you have to reply on your convenient time lang. Which is good. Yun ang tamang communication for me. Tama lang. Alright, solid yung mga inputs natin ngayon, boys. Okay, last na, okay? Okay, for last question. My ex and I are still friends. Ayun. Wait. Ang hirap yun eh. Ano ba? Ano ba friends? Mahirap. Okay, hindi mahirap yan. Hindi, kasi meron namang friends na good terms na kayo. Oh, edi mamaya na tayo Ay, okay, mag-explain, okay, di ba? okay. Yung ano muna, flags muna. Flags muna. Okay, 1, 2, 3. Teka, ano yung talong? My ex and I are still friends. Okay. 1, 2, 3, go. Hindi, alam mo yun ako. Uy, green ka eh. Hindi ako mag-green sa ano eh. Pero, Oh, di ba sige, sige, ako wala lang. bro. Sige, ako For green. different Okay. angle, okay. Okay, ako muna. Tigil na natin ito. Joke lang. Hindi ko siya sinabi na ano eh. Yung pag-receive ko niya, imagine ko pag-receive ng ano, hindi naman friends na lagi sila magkasama. Parang ang dating sa akin na friends na hindi kami nagkakaroon ng bitterness sa isa. Hindi kami magkasama araw. Parang I know him lang, I know him, ganyan. Pero we're in good terms. Hindi kami parang ganun. Knowing na ganun kasi sa akin, ang dating sa akin, itong taon to, paano ba? Wala siyang troubles na ni-leave behind. She's at peace for me. Pero pag yung sense na, friends pa rin kami, pero lagi magkasama, ganyan. Siyempre, ina-red flag mo yun pag gano'n. Yun pala eh. Switch. Ganun ko lang siya nakita. I mean, parang, kinuwento niya lang, we're still friends. Kuya, may partner ka. Wala, dinidate mo. Friends kami nung ex ko. Wala naman kaming ganyan. In good terms lang. Pero wag lang yung ganun nga yung sinabi ko na. I see. Friends kami. Lagi ko pa siyang kasama. Ako sobrang amazed ako sa ganun na tao. Di ba? Hindi, I mean, amazed ako in a way na nakakain yung maging good friends. Oh, that's Kasi how- for me, hindi naman sa ano. Then, no judgment naman. Pero ako, talagang pag-ex-ex na talaga. Katulad ng i-connect ko sa kanina natin na pag-usapan. Forgive but never forget. In a way na, yes, you can forgive the person. Yun nga. Yes, oh. Yun yung nakita You ko can eh. still, siguro, syempre, nakilala mo naman yung tao eh. Diba? Correct. Nagkaroon naman kayo ng history, ganyan. Pero for me, hindi na para maging kaibigan mo pa siya. I Ano mean, dapat kahit, term doon? kasi parang, hindi ko rin alam eh. Di ba? Pero para sa akin kasi yung friend, para sa akin medyo malalim na yun, na word. Para sa isang ex. Friend na, okay. I mean, na parang So, gawin mo dapat siyang- branded na siya as ex lang talaga. Hindi siya ex friend. lang, parang alam mo lang. Situational eh. Meron kasing mag-ex naman kasi na talagang versus bata, close na sila. Kaya nga sabi ko, sobrang amaze ako sa tao na kaya niya na yun, ano naman gusto mo. May special guest na naman tayo, guys. Siya magko-close. Ayun. So, yun lang naman, fan. So, kaya ako red ako to. Ako naman, kaya siya red flag for me. Katulad ng sabi mo, kumbaga parang ex is ex. Ex na. Diba? Kasi it's just confusing. Diba? If ever the friends, if ever your partner is still friends with your ex. Diba? So, ako naman, parang gets ko rin yung part mo na parang at peace na, no bitterness, which is good, which is healthy. Tama? But, yung staying connected, Hindi, oo. Iba yung hindi pwede yung connected. Sa staying sense ko, yung connected. sa explanation ko, hindi yun yung connected. Eh. I think, iba na yun. Iba yung connected pa Diba? din. Oo. Kasi ano siya eh, tapos na yan eh. Diba? For me kasi, it's just how you respect your partner. If you would be connected pa rin with your ex or parang friends pa rin kayo, pero sige, cool lang kami pero mutual kami, okay lang kami, ganyan. Pero ayoko marinig yung pangalan. Oo. Yun yung sa akin. Ayoko marinig yung pangalan or let's say parang connected pa rin. Parang I think it's just wrong. Kasi it would just, parang it would explain a lot. No, yung sa taong yun. For me, pag yung partner mo parang connected pa rin na. Kasi for me, hindi niya ako nire-respect. That's just my opinion. Okay. Diba? Yun yung sa akin. Tingko, wait lang. Kaya ako din na yung sagot sa akin kanina kasi meron mga kakilala ako na kunwari, di ba meron kang, sabi natin may girl, tapos meron siyang, nagkaroon sila ng baby ng guy.
Tapos ang nangyari na lang setup nila is co-parenting na lang. Parang ganun. Gets. Parang kumbaga, they're still friends kasi wala naman silang choice eh. Kasi kailangan nilang rin for the child din eh. Yeah. Parang ganun. Oo naman. Parang ganun yung nakita ko isang scenario din doon. Pero iba pa rin yung kasi yung kapag connected, lagi sila magkasama, ganyan. Pero yun, siyempre, hindi na pwede yan. Wala ka ng respect sa partner. Correct. Pag ganun. Ang hirap nung ganun. Kasi peace of mind na ng partner may isipin mo eh. Siyempre, pagkasama mo lagi, isipin niya pa. Tama. Diba? Okay. So guys, anything to add up na lang sa ating audience? Yun lang, namay ako. Final advice? Advice? Ako na-enjoy ko to. Itong ano na to. Galing, talaga? magandang ganyan eh. Kasi engaging sa... Engaging siya. Very engaging. So yeah, drop your hot takes, comment down Your below hot guys. takes, comments. Sa tingin Reply nyo, kami. may mali sa red flag doon namin. White flag, I surrender. I surrender. Pero yun lang guys, no? Can't wait for the next episode and we're just very thankful that you listen to us, no? Beginning sa hanggang sa dulo. And like and subscribe. Like No? and subscribe. More to come and more Click that follow button. solid topics to come. Okay? Guys, thank you, JC. Yes, sir. Anytime. Brody, maraming salamat. Maraming salamat. Let's go. Thank you kayo. Bye-bye. Thank you kayo. Thank you. Kinda tired trying to